Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Binibining Ellen sa Vergara at ako naman si Binibining Angel Meligardes Minola at kami ang inyong magiging guro sa mga oras na ito. Batid ko'y matamlayan yung mga diwa class, kaya meron kami hinanda sa inyo na ehersisyo. At dito sa harapan, ang gagawin niyo lamang ay gagayahin niyo lamang ang mga steps upang maalam niyo kung ano ang magiging sayaw na ating gagawin. Handa na ba kayo? Magaling! Ngayon, umpisahan natin ang ating ehersisyo. Igalawin niyo yung mga katawan. May ulo na laking ginagalaw, laking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na laking ginagalaw. Salamat sa nagkakal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Nabuhay na ba yung mga diwa class? Mabuti naman kung ganon. Okay, pakiayos ang mga hanay ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga papel at plastic na nagkakalat sa inyo. Ilalim ng inyong upuan at ilagay ito sa tamang basurahan. Ngayon, tingnan nyo ang iyong mga katabi at sabihin sa akin kung meron bang liban sa oras na ito. Meron bang liban sa oras na ito? Wala, mahusay. Bigyan nyo ang iyong sarili class na 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magaling! Okay, ngayon class, upang mapanatili ang ating klase, upang mapanatili ng kaayusan sa ating klase, ay mayroon akong inihanda dito mga alipin-ipin. Dapat natin sundin bago magsimula ang klase. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay, maliwanag lang ba kung ano ang ating alipin-ipin sa ating klase? Okay, kung gayon, magbalik-aral muna tayo. Meron ba sa inyong nakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraan nating pagkikita? Binibining Bornea? Tama, Binibining Bornea. Talagang mahusay ang iyong memorya. Pero bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, ay meron ako dito gawain na nais kong ipakita sa inyo. Ngayon, meron ako dito larawan at ang gagawin niyo lamang ay sabihin sa akin kung ano ang ginagawa sa larawan. Meron ba kayong ideya kung ano ang nasa larawan?
sabay-sabay? Okay, maraming salamat. Naiintindihan lang ba kung ano ang ating mga layunin na dapat makamit sa ating tatalakayin sa hapon ito? Kung ngayon, ano nga ba ang House Bill numero 3 at saka 1, 7 at saka 9? Ano nga ba ito? May ideya ba kayo kung ano ito? Binibining Alcuin? Okay, tama! Ang House Bill ay ito rin ay tinatawag na batas na edukasyong multilingual at literasiya. Ang House Bill class na numero 3, 7, 1 at 9 ay tinatawag din batas sa edukasyong multilingual at literasiya. Na inihain ni Congressman Magtanggol T. Gunigondo o Gunigondo Bill or House Bill 162, 2010. Naglalayo sa paggamit ng mga katutubong wika o yung tinatawag na mother tongue language bilang gamit sa pagtuturo sa basic education. Naiintindihan lang ba kung ano ang House Bill numero 3, 7, 1 at 9? Okay. May mga mahalagang section o nilalaman ng batas ang House Bill 3179. Ito ay ang unang wika bilang medium of instruction. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay. Ang unang wika bilang medium of instruction class, halimbawa noong tayo ay nasa elementarya pa lamang, ang unang itinuturo sa atin ay ang ating sariling wika o ang wikang pagturo o ang Pilipino na wika. Ang Cebuano naman upang mas matuto tayo ng gusto. Ang pangalawang mahalagang batas ay ang Saklaw Preschool hanggang elementarya. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Ang Saklaw Preschool hanggang elementarya class ay habang nasa mababang baitang pa ang bata, ito ang pangunahing gamit para mas madaling matuto dahil ito ang wikang pinakamahalagang maunawaan nila. Ang naiintindihan na ba ang pangalawa? Ngayon naman ang pangatlo. Ito ang tinatawag na Filipino at English bilang asignatura. Pakibasa, Binibini Bindanilyo. Okay, maraming salamat. Ang Filipino at English bilang asignatura class ay sa halip na itinuturo sila bilang hiwalay sa asignatura ay tinuturo ito na ginagamit pa rin ang unang wika o mother tongue bilang pangunahing MOI o hindi muna itinuturo ang dalawang ito kundi inuna mo na ang tinatawag natin mother tongue. Ngayon naman ay ang unti-unting pagsasama ng Filipino at English bilang MOI o dito na pinagsama ang English, Filipino na ituturo sa mga bata. Ginagawa ito para mas masanay sila sa dalawang wika dahil mas mataas na antas ng pag-aaral Filipino at English na ang pangunahing gamit sa klase. Naintindihan lang ba ang apat na mahalagang nilalaman ng batas? Ngayon naman ay pumunta tayo sa mga layunin ng House Bill numero 3719. Pakibasa, Binibining Kabusot. Okay? Maraming salamat. Ang layunin ito ay tulungan ang mga bata na mas madaling matuto at mas maunawaan ang kanilang mga aralin sa pamamagitan ng kanilang sariling wika sa pagtuturo, lalo na sa mga unang taon ng pag-aaral. Ngayon naman, class, ay may
Makibasa ng sabay-sabay. May ideya ba kayo kung ano ang short title? Okay, class. Ito ang bahagi ng batas na nagsasabi kung ang magiging opisyal na pangalan nito para madali matandaan at tukuyin. Ito ay tinatawag na short title para mas madali nating matukoy at maunawaan o matandaan. Sa pangalawa naman ay ang pagpapahayag ng patakaran o Declaration of Policy sa Ingles. Ang section 2 na pagpapahayag ng patakaran o Declaration of Policy, dito nakasaad ang mga patakaran at layunin ng pamamahalaan tungkol sa paggamit ng edukasyon. At ang pang-tatlo naman ay ang kahulugan ng mga termino o definition of terms sa Ingles. Pakibasa, binibining Bernea. Okay, maraming salamat. Naiintindihan lang ba ang ating pangatlo na ito ang bahagi ng batas na nagpapaliwanag na mahalagang salita o termino para mas malinaw at ang kahulugan at hindi malito ang mga mambabasa. Ang pang-apat naman ay ang medium of instruction o yung tinatawag natin MOI. Ito ang bahagi ng batas na nagsasabi o nagsasaad kung anong wika ang gagamitin sa pagtuturo sa bawat antas ng pag-aaral. Naiintindihan lang ba ang pang-apat, class? Kaya naman ay ang pang-lima. Ito ay ang mga supporting patakaran o support facilities. Ito ang bahagi ng batas na nagsasabi kung saan at anong suporta ang manggagaling ng ang mundo ibibigay para maitubad ng mas maayos ang programa. Ito ay ang pang-limang section. Ang pang-anim naman kasi ang mga panuntunan at regulasyon pangkatupad o implementing rules and regulations. Ito ang bahagi ng batas, class, na nagtatakda kung paano ipatupad ang mga nagsasaad dito. Naiintindihan lang ba ang ating anim na mga mahalagang seksyon ng House Bill numero 3, 1, 7 at 9. Sa kabuuan, class, ang mga mahalagang layunin ng House Bill o numero 3, 1, 7 at 9 ay ipinapakita ng mga seksyon na ito kung paano maingat at pinaplano, sapat na pinupunduhan at maayos na ipinapatupad ang paggamit ng unang wika, Pilipino at Ingles upang gawing epektibo at mas madaling maunawaan ang sistema ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Naiintindihan lang ba kung ano ang House Bill numero 3, 7 at 9? Ngayon naman ay pumunta tayo sa Education for All na itatalakay ni Binibining Kenyanola. Handa na ba kayo makinig? Ngayon, meron na kayong ideya kung ano ang EFA o Education for All o kung sa Tagalog ay edukasyon para sa lahat. Ang EFA, class, ay isang kilusang pamahalaan na naglalayong makapagbigay ng kalidad na edukasyon para sa lahat, bata, matanda, at mga kababaihan. Ngayon, merong 6 na may piliin sa EFA. Ito ay ang pakibasa, sabay-sabay. Maraming salamat.
malaman kung ano ang mga literahiya na dapat nilang matutunan sa pangunahing edukasyon. Dito nila matutunan ang mga pag-count na mga numero. Susunod ay ang pakibasa, Ginoong Bibi Boy. Maraming salamat. Sa EFA din class ay dito ipinapatupad na ang pagkakaisa ng lahat. Hindi dahil sari kang babae or lalaki ka ay wala kang karapatan na makaaral sa pangunahing edukasyon. Meron ka mang diferensya sa iyong pangakatawan, ay wala itong hindi ito hadlang na para hindi ka makapag-aral o hindi ka magkakaroon ng matagumpay na kalidad na pag-aaral sa pangunahing edukasyon. Ang pang-anim naman ay ang pakibasa, Binibining Guimaras. Maraming salamat, Binibining Guimaras. Ang pagpapabuti sa lahat ng aspekto ng edukasyon ay pagtiyak ng kahusayan ng lahat upang ang lahat ay makilala at masugat ang kinalabasan ng pag-aaral lalo na sa kaalaman at pagbasa at pagsulat ng literacy. So dito class ay dito matutunan ng pangunahing edukasyon ang pagbasa, pagsulat, at pagiging malikhain ng isang bata. Dito matutunan sa EFA class kung ano ang mga dapat matutunan sa pangunahing edukasyon. Dito natin makikilala o dito matutunan ng mga mag-aaral ang matematika, literacy at mahalaga ang pagkatuto ng matematika at ang pagkatuto ng literacy. Meron ba kayong katanungan sa ano na mithiin na EFA o Education for All o sa Tagalog ay edukasyon para sa lahat? Sa kabuuan class, ang EFA o Education for All ay naglalayo na makapag-aral ang mga bata, matanda at mga merong depresya na sa katawan pero merong mithiin na makapag-aral sa kanilang buhay. Ngayon, meron ba kayong katanungan? Kung wala na, ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ba ang tinalakay natin ngayong araw? Binibining Guimaras? Tama! Binibining Guimaras. Ang tinalakay natin ngayong hapon ay ang tungkol sa House Bill numero 3, 1, 7 at 9 at ang Education for All or ang tinatawag natin sa Tagalog na Edukasyon para sa lahat. Naiintindihan na ba mga ito? Magaling. Okay, magaling. Okay class, para sa ating pangkatang gawain ay hahatiin ko ang klase sa dalawang pangkat. Para mas madali ang hanay ang magiging pangkat una. At ang ikalawang hanay naman ay ang magiging pangkat 2. Ang iyong gagawin class ay pakibasa ng ating panutot. Okay, maraming salamat. Naiintindihan lang ba kung ano ang ating panutot? Kung ano ang iyong gagawin sa hapon ito, sa pagsasagot lang, kung ano ang gagawin ninyo, naiintindihan lang ba? Di kung gayon, para sa inyong mga gabay, ay narito ang pamantayan na dapat ninyo isalang-alang sa paggawa ng pagsasagot ninyo. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Naunawaan lang ba kung ano ang inyong gagawin sa pagsasagutan ngayong hapon? Kung gayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa paghahanda at 3 minuto naman para sa pagrepresenta dito sa harap. Okay, naiintindihan na ba? Kung gayon ay maaari na kayong magsimula.
Ayan, tapos na ang 5 minuto, class. Ngayon ay tunghayan natin ang unang pangkat na magrepresenta sa kanilang pagsasadula dito sa harap. Okay, pangkat una, pumunta na dito sa harap. Napakagaling! Siguradong pinaghahandaan na pangkat una ang kanilang gawain at napakagaling ito. Ipakita nila kung ano ang kanilang ginagawa. Ngayon naman ay ang pangkat 2. Tunghayan natin kung ano ang kanilang pagsasadula. Napakagaling din na kayong lahat ay pinaghandaan talaga kung ano ang gawain ninyo na pagsasadula. Ngayon, mayroon ba kayong natutunan sa inyong mga gawain? Mabuti naman kung gayon. Gusto nyo bang malaman kung ano ang inyong nakuhang puntos sa inyong gawain? Ang lahat, dahil pinaghahandaan ninyo ng lahat, ang pangkat una at ang pangkat 2 ay nakakuha na perfect na puntos. So may nakukuha 100 puntos. Ngayon, palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon, para sa ating pagsasalin, ito. Kung meron pa talaga kayong natutunan sa araw na ito, mayroon ba kayong katanungan? Binibining Bornea? Maraming mahusay, Binibining Bornea. Talagang napakagaling mo. Meron kang 10 puntos. Ngayon, class, ano nga ba ang AFA? Ginoong Bangkaya? Mahusay, Ginoong Bangkaya. Dahil dyan, meron kang 10 puntos. Ngayon, class, ay meron tayong pagsusulit na gawain. Makibasa ang ating panutot. Makibasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Okay, kumuha kayo ng isang kapat na papel para sa ating pagsusulit. Handa na bang lahat? So, ngayon ay ito ang una, pangalawa at pangatlo, pang-4, pang-5 at pang-6, pang-7 at pang-8, siyam at pang-10. Okay? Tapos na bang lahat? Kung gayon, naipasa na ang papel dito sa harap. Pagkabilang ko ng 5, ay nandito na sa harap ang inyong mga papel. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ngayon, ay mayroon ba kayong natutunan o mayroon ba kayong nakuhang mahalagang impormasyon sa ating pagsusulit? Okay. Ngayon naman ay kumuha kayo ng inyo, ay kukunin niyo yung mga kwaderno para sa inyong katilang aralin. Ito ang inyong gawain, makibasa ng panutot, ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Naiintindihan na ba kung ano ang iyong gagawin sa takdang aralin? Kung gayon, mayroon pa ba kayong katanungan sa ating paksang tinalakay ngayong hapon? Talaga ba, meron ba kayong nakukuhang mahalagang impormasyon sa ating tinalakay ngayong hapon? Ay, intindihan lang ba? Okay, kung ngayon ay dito nagtatapos ang ating klase. Paalam sa lahat at maraming salamat.